knowingly yung mga nangyayari po ngayon sa Israel and then doon sa behaviors ng mga tao na nagbabago on a daily basis, makikita mo it's not the same. In fact, hindi na po ako magsasabi dito ng pangalan pero meron po kaming kapitbahay na lately nakikita ko yung behavior nag-shift. I mean, from worse to worse. Forgive me for the term, from worse to worse. Hindi ko sasabihin na from good to worse kasi unbeliever yun eh. Ang unbeliever laging worse. Never naging good ang unbeliever. Tandaan po natin yan. Lagi silang worse. Much worse. Mas worse and worse. Worse and worse. Walang katapusan. Oo, I mean, makikita mo, there are many things, conflicts sa family nila na talagang makikita mo na hindi maganda yung... Alam mo, nabanggit ko na lang po sa inyo, no? Na dati na pag wala kay Christ, natural po sa kanila yan. We don't have to condemn them or to say some malicious things sa kanila na sinisiraan natin. No, hindi natin sila sinisiraan. Wala nang sisirain sa kanila. Sira sila eh. Mga unbelievers, sira yan. No? Walang sisirain. Wala nang kailangan. You need to break something that is already broken. Pero, matignan na lang natin yung kanilang buhay as a lesson. Okay? Ano naman dapat natin gawin ngayon? Pag nakakakita ka ng ganyan, well, sa kaso ko po kasi, ilang beses ko nang inattempt to share the good news sa kanila. Sila po yung tipo ng taong iniiba yung usapan whenever I am sharing my faith. Matagal na panahon na po. Bata pa po kami, ganun na eh. I mean, binabanggit ko na sa kanila, hindi. And yet, yeah. Right now, I see the worst in their lifestyle, their family. I mean, yan, ang lesson po natin dito, pag wala kay Christ, worse. Okay? So, ang problema po niyan, pagka dumating na yung event, meron pong event na mangyayari na mawawala lahat ng believers sa mundo. Alam naman po natin yan, ang dakilang pagdagit, no? Pero sa iba, mas popular siya, pangalan niya rapture. Mangyayari po yan. At ito po ay imminent. An imminent event is something that you expect to happen anytime. Wala siyang senyales, pero yung second coming may senyales. Ano ang senyales ng second coming? Lahat ng mga nangyari sa tribulation, ayun ang senyales niya. Pero ito kasi wala itong senyales. So this is something that is imminent. The only problem ay kung maiwan itong mga taong ito, dahil wala silang hilig o wala silang interest kay Lord Jesus itong panahon na to. I mean, there are people na talagang, especially right now dito sa panahon ng social media, talagang marami silang makikitang pwede nilang pagtuunan ng kanilang pansin. Mga artistang pwede nilang hangaan, mga celebrities na hinahangaan nila. Kung ano ang uso, nandoon sila. Merong nanalo sa The Voice, nandoon sila. Di ba? Pag nalaos yan, may nanalo sa gano'n, nandoon sila. Yun, parang ang hirap for them to just give an ear doon sa mga sinasabi natin tungkol sa mga mangyayari na ang katumbas ay eternity. Dahil mas nakapako sila dito sa mga pangyayari lamang ng mundo. Amen? So, ayun po ang mahirap. So, ang payo ko po, kaya po akong gumawa ng vlog ngayon, let's try our best. Try pa rin natin. Wag natin silang istapan. Do not stop by sharing the good news. Kasi yung blessed hope natin, nasabi ko na ba, iba ang blessed hope sa blessed assurance. Different. Yung blessed hope natin, ayan yung sa rapture. Mas kailangan ng mga taong makatanggap ng blessed assurance bago yung blessed hope. Because how can they have blessed hope without the blessed assurance first? Okay? Blessed. Siguro naman yung blessed assurance walang copyright, no? O sige, kantahin natin. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Maingay na po yung aso ko. Sige po, yun na lang po muna ngayon. Pasensya na po. Tutuloy natin ito mamaya. May party po ako. May dumating po kami bisita. Busita. God bless.